Araw-araw, ang dami nating naririnig na kwento, di ba? Pero ngayon, sisilipin natin ang isang kwento na nagsisimula bago pa man magkaroon ng panahon. Ito ang Ebanghelyo ni Juan. Okay, para mas ma-appreciate natin kung gaano kaiba itong Ebanghelyo ni Juan, tingnan muna natin yung iba. Si Mateo, di ba? Nagsimula siya sa isang family tree. Si Marcos naman, diretso agad sa ministry ni Jesus. Si Lucas, parang isang historian, very detailed. Pero si Juan, ibang-iba. Inilagay niya yung simula bago pa man umiral ang konsepto ng simula. Di ba ang lalim nun? Sa isang mundong ang bilis magbago ng nararamdaman natin, ng mga ideya, ng kung ano ang uso, ano ba dapat ang pundasyon natin? Ayon kay Juan, hindi ito damdamin o pilosopiya. Ang sagot niya, isang bagay na mas matatag, mas permanente. Ang salita. So bakit nga ba napaka-importante ng kakaibang simula na to? Kasi dito pa lang sa unang talata, binabago na niya ang buong pagkakaintindi natin kung sino nga ba talaga si Jesus. Habang yung ibang ebanghelyo pinapakita sa atin si Jesus dito sa lupa, may talangakanan, may kwento ng kapanganakan, si Juan naman binibigyan tayo ng kumbaga cosmic na view. Bago pa man ang sabsaban, bago pa ang lahat, nandun na si Jesus sa sentro ng paglikha. At dahil dyan, pinipilit tayo ng ebanghelyo na pumili, liwanag o dilim, buhay o kamatayan, walang pwedeng nasa gitna lang. Ngayon, kilalanin natin yung bida ng kwento. Pero teka, hindi pa siya tao sa puntong ito. Isa siyang malalim na konsepto, ang salita. Sa Griego, logos, na hindi lang basta salita, kundi ito yung banal na dahilan, yung master plan sa likod ng lahat. Itong isang verse na to, ito yung susi na magbubukas sa buong aklat. At ang ganda ng pagkakalatlatag dito, hinimay-himay ito sa tatlong napakahalagang bahagi. So, ito yung tatlong haligi. Una, yung pinagmulan. Nang pasimula ay ang salita. Ibig sabihin, bago pa magkaroon ng panahon, ng universe, nandoon na siya. Walang hanggan. Pangalawa, yung relasyon. Ang salita ay kasama ng Diyos. Hindi lang siya basta nandoon, may malalim at active silang samahan. At pangatlo, at ito yung pinakamalakas, yung kanyang pagkakakilanlan. Ang salita ay Diyos. Napaka-direct, walang paligoy-ligoy. Ang laki ng implikasyon nito, no? Sinasabi ni Juan na lahat ng bagay na nag-e-exist, mula sa mga bituin sa kalawakan hanggang sa mismong buhay mo, ay umiral sa pamamagitan ng salitang ito. Siya ang source code ng lahat. Ngayon na itatag na natin kung sino ang salita, lumilipat naman yung spotlight. May papasok na isang karakter na isinugo para sa isang napaka-espesipikong misyon. At dito na pumapasok si Juan na tagapagbautismo. Pero, linawin natin, ine-emphasize talaga sa ebanghelyo ang papel niya. Hindi siya yung bida, hindi siya yung ilaw. Isa lang siyang saksi, isang signpost. Ang tanging trabaho niya ay ituro sa lahat. Ayun yung liwanag, doon kayo tumingin. At sa pagdating ng liwanag na to, ipinapakilala na rin agad ang pinakasentral na conflict ng buong ebanghelyo, yung laban sa pagitan ng liwanag at kadiliman. At ang trahedya dito, ayon sa ating source, ay hindi yung kawalan ng liwanag. Ang problema, yung mundo. Sobrang nasanay na sa dilim. Kaya nung dumating na yung liwanag, hindi ito nakilala. O mas malala pa, ayaw itong tanggapin. Para kang nasa madilim na kwarto ng matagal, tapos biglang may nagbukas ng ilaw. Masakit sa mata, di ba? Isipin mo to ha, yung mismong lumikha ng lahat, bumisita sa sarili niyang nilikha, pero tinrato siyang parang dayuhan sa sarili niyang tahanan. Ganon katindi yung rejection na inilalarawan ni Juan. Pero mula sa pagtangging yan, dito naman tayo dadalin sa pinaka-breathtaking na claim sa buong panimulang ito. At heto na, ito yung pinaka-mind-blowing na statement sa lahat. Ang salita ay naging laman. Yung eternal, yung cosmic, yung divine, naging tao. Naging isa sa atin, humihinga, naglalakad, nakikipag-usap. At yung salitang nananahan, sobrang lalim ng kahulugan yan. Sa original na Greek, ang ibig sabihin ay nagpatayo ng tolda. At alam mo, isa yung direct na reference sa tabernakulo noon kung saan yung presensya ng Diyos ay nananahan sa isang tolda kasama ng mga Israelita sa desierto. So hindi lang bumisita ang Diyos, lumipat talaga siya sa ating neighborhood. At itong bagong paraan ng pananahan ng Diyos sa atin, pinapalitan na nito yung lumang sistema. Kung dati ang koneksyon ay sa pamamagitan ng kautusan ni Moises, ngayon, ito na,
sa pamamagitan ng biyaya at katotohanan na dala ni Jesus. Inilarawan ito bilang biyaya sa ibabaw ng biyaya. Para bang sinasabi, yung kautusan na binigay kay Moises, biyaya na yun, isang gabay. Pero yung dumating kay Jesus, mas mataas na level ng biyaya. Ito na yung katuparan, yung mismong realidad ng biyaya at katotohanan. At lahat ng ito, itong buong cosmic introduction na to, inuuwi tayo sa isang napaka-personal na tanong. Pagkatapos ng lahat ng malalalim na konsepto, ibinabalik tayo ni Juan sa ating sarili at tinatanong tayo, ano o sino ang talagang sentro ng buhay mo? Ano ba yung pinapatayuan mo ng lahat? Kasi marami tayong pwedeng pagtayuan ng buhay, di ba? Pwedeng sa matinding emosyon, sa mga powerful na experience, sa sinasabi ng ibang tao o sa mga ambisyon natin. Pero ang babala dito, lahat yan mabuhay. Parang bahay na gawa sa buhangin, tiyak naguguho sa huli. Kaya naman, ang panawagan ay hindi lang basta maniwala na totoo ang salita. Ang hamon ay ang magtiwala dito ng buo. Gaya ng pagtitiwala sa isang upuan. Hindi mo lang sinasabing matibay, kundi umuupo ka talaga. Ito yung paglipat mula sa simpleng pagsang-ayon lang sa isip, papunta sa aktibong pagsandal at pagtitiwala. Kaya sa huli, iniiwan tayo ng simula ni Juan sa isang napakahalagang pagpili. Isang pagpili na magde-define ng lahat. Saan mo itatayo ang buhay mo? Sa mga bagay na pabago-bago o sa salitang hindi kailanman matitinag?